Alnil TV. Maaliwalas na ang pakiramdam ni Bella. Hindi na masakit ang ulo niya at hindi rin siya nahihilo. She felt something warm beside her at lalo siyang isiniksik ang sarili roon. And she indulged herself in its heavenly fragrance. Hindi niya akalaing may ganung bagay pala sa mundo. She just wanted to stay with this. This was her paradise until she heard that very sexy drool. Good morning, Bella. Napamulat siya at napalayo sa mainit na bagay na iyon, which turned out to be Jake's naked body. Naked body? Napatili siya. Naalarma naman ito at tinakpan ang bibig niya. Ngunit patuloy pa rin siya sa pagsigaw. Napatingin siya sa katawan nito. Nakasuot naman pala ito ng jogging pants. Kumalma siya at inalis ang kamay nito. Bakit ako nandito? Saglit na tiningnan niya ang kanyang sarili. She was wearing an oversized shirt na alam niyang hindi kanya. At bakit ganito ang suot ko? Nasaan ang damit ko? Anong ginawa mo sa akin? Bakit kita katabi? Natatawang itinaas nito ang kamay. Hey, isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Una, nandito ka sa bahay ko. Specifically, sa guest room. Dahil nimatay ka nung makita kita sa mall kahapon. May lagnat ka kasi. Hindi na kita iniuwi sa inyo kasi mas malapit ang bahay ko. Pangalawa, medyo pinagpapawisan ka sa damit mo, kaya pinalitan ko. Magsasalita sana siya nang dinugtungan nito ang sinabi. Pinapalitan pala sa katulong ko. Pangatlo, pinalabhan ko muna ang damit mo kina Aling Dahlia. Tuyo na siguro yun kaya pwede mo nang isuot mamaya. Pang-apat at panghuli, tinabihan kita kagabi dahil nagdideliryo ka na. Pinalutan na kita ng makapal na kumot pero wala pa rin nangyayari. Nanginginig ka pa rin and you were talking in your sleep. Then the idea came to me. Kung ang ordinaryong kumot walang nagawa, maybe a human blanket would do so. Iyon na nga. Mukhang epektibo naman. He smiled and winked at her. Bumalik ang galit niya dito at nasampal niya ito. Tila nagulat naman ito sa ginawa niya at napamaang na lang sa kanya habang nakakunot ang noo. Tumayo siya sa kama at hinanap ang mga gamit niya. Why did he do that? Tanong nito na makabawi na. Nilingon niya ito at nakitang hinihimas nito ang namumulang pisngin nito. Serves him right. Nilapitan niya ito at dinutdut ang ilong nito. Iniiwas naman ito ang mukha niya. Hoy, akala mo ba nakalimutan ko ng ginawa mo sa akin nung isang gabi? Remember our date? Binigyan diin niya ang salitang date. She could see guilt in his eyes, pero hindi siya paloloko rito. Once was enough. Kasalanan mo kung bakit ako nagkasakit. At kahit na inalagaan mo ako ngayon, hindi pa rin kita patatawarin. Humalikop-kip siya. Tumayo na rin si Jake sa harap niya at nagpamaywang pa. At ibinalandra pa talaga ang katawan sa akin. Kapal. Ayaw naman niyang aminin pero apektado siya sa nakikita. He had such a nice physique. Kakaiba rin sa mga reference na ginagamit niya sa kanyang 3D model. She wanted to rain kisses on his body. Napangiwi siya sa naisip. Stupid. Nag-iisip ka pa ng ganung bagay sa mga oras na to? Hindi ko kasalanan na nangyari sa'yo. Nagkasakit ka dahil nagpaulan ka. You brought that upon yourself kaya wag mo akong sisihin. Nanlilisik pa ang mga mata nito habang nakayuko sa kanya. She gasped. He was the worst, insensitive pig. Gusto nang sumabog ng galit niya at sampalin uli ito, but she still believed in the power of reason. Kinalma niya ang sarili at tiningala ito. Hindi mo kasinalan? Damn you. Dinuro niya ito. Sino ba nang iwan sa akin sa restaurant na yun? Ang nagsabing may sakit ng pinsan niya. Ang nagpaasa sa akin na babalik siya. Hindi ba ikaw? Alam mo ba nagmukha akong tanga ron? Gumaralgal ang boses niya. Hinintay kita dahil umasa ako na babalikan mo ako. Pero niloko mo lang ako. Masakit yun ha? Alam mo ba? Tumulo na mga luhang pinipigilan niya. Pinahid niya ito. That was the most embarrassing moment of my life. Iyon ang first date ko, tapos iniwan pa ako ng kasama ko. It hurt a lot. Yumuko siya, tinakpan ang mukha para hindi niya makita reaksyon ni Jake. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili pero lalo lang siya naiyak. Nakarinig siya ng buntong hininga at mangyayabag. Yung kaliwang pintuang banyo, nandun ang damit mo.
And your bag is in the drawer. Maiwan na kita para makapagbihis ka. Narinig niyang bumukas ang pinto at na mag-angat siya ng tingin, nakita niyang lumabas si Jake. Gosh, you're so pathetic, Belle. Aniya habang pinapahid ang mga luha. Bakit ka umiyak sa harap ng gagong yun? He's not worth it. Pangaral niya sa sarili, saka pumasok sa banyo. Nang makapagpalit na siya ng damit ay lumabas na siya ng silid at hinanap si Jake para magpaalam. Bago siya makababa ng hagdan ay narinig niya may tumawag sa kanya. Lumingon siya at nakita ang isang lalaki na naglalakad papunta sa direksyon niya. Kumunot ang noon niya na makilala ito. Bien? Anong ginagawa mo rito? Tumigil siya sa paglalakad at hinintay ito makalapit sa kanya. Nakitulog, nahangiting sagot nito. Magkasabay na silang naglakad patungo sa hagdan. Kilala mo si Jake? Nakataas sa isang kilay na tanong niya. Nahangiting tumango ito. He's my cousin. Magsasalita sana siya nang bumukas ang pinto na malapit sa kanila at lumabas mula ron si Jake. Nakabihis na ito at masama-masa pa ang buhok. Halatang bagong paligo. Naningkit ang mga mata nito pagkakita sa kanila, lalo na nang mapadako ang tingin niya sa kanya. Braden, sabay na sabi nila ni Jake ngunit naputol niya ang sasabihin pa nito. Braden, pwede mo ba akong ihatid pa uwi? Tanong niya rito. Nagtatakang napatango naman ito si Braden sa kanya, saka nagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ni Jake. Para huwag nang magtanong si Braden ay agad niya itong inakay pababa ng hagdan. Hey, hindi na ba kayo mag-aalmusal? Pahabol na tanong ni Jake. No thanks, sigaw niya. Nakakahiya na sa'yo kaya uuwi na lang ako. Pinilisan niya ang paglalakad habang hila-hila si Braden. Malapit na sila sa pinto na magtanong ito. What was that all about? Magkagalit ba kayo? Wala, hindi kami magkagalit ni Jake. Magkaaway lang. Sagot niya at naakmang papasalita uli ay dinugtungan niya ang sinabi. Help me out now. I'll let you and I'll tell you later, okay? Braden smiled at last. Okay, as you wish, my lady. Pero agad namang nawala iyon ng kapain nito ang bulsa. But I've forgotten my keys. Braden! I hate that man. Sigaw ni Fawn at pinukpok ang mesa nila. Nagkatinginan na lang sina Bella at Fiel nang magkita silang tatlo sa coffee shop na iyon. Uminom na lang siya ng kape at napailing na lang si Fiel. Can you believe it? That bastard shouted at me sa sarili kong pamamahay. I hate his guts. Nanginginig na inilapag niya ang mug niya dahil sa pinipigil na tawa. Fiel looked bored. Hindi na naman nila pinakaalaman si Fawn dahil sa kanila mabubunto ng galit nito. Kaya hinayaan na lang nila itong mag-outburst. And then, sinabihan pa akong kaya niyang makakuha ng babae kahit hindi niya pwersahin. Tam, ang mukhang-dukhang yun, naiinis talaga ako. Yun lang ba ang dahilan kaya tinawagan mo kami? Aba, hindi kami pumunta rito para maging shock absorber mo lang. Umandar na naman ang kaprangkahan ni Fiel. Mukhang dito na mababaling ang galit ni Fawn. It was time for a detour. Shopping na lang tayo. Yaya niya rito. Napatingin ang mga ito sa kanya. What? Nagtatahang tanong niya. Pero ang totoo ay nakahinga siya ng maluwag. May pera ka? Let's go! Tumayo agad ang dalawa. Napakamot siya sa ulo. Mali yata ang diskarte niya. Ubusin ko lang tong kape ko. Umupuli ang mga ito. Hindi pa nga niya na itataas ang bag niya na magsalita ang mga ito. Ang tagal naman. Gusto ko na mag-shopping. Sabi ni Fiel. Hindi ba may makita at may nakita tayong magandang damit kahapon, Fiel? Sabi naman ni Fawn. Oo, sana nga mabili natin. Lihim siya napangiti. Ibang klase talaga mga kaibigan niya. Walang kapalit. Binagalan niya ang pag-inom para mainip ang mga ito. Natatawa na siya sa reaksyon ng mga ito. Tiningnan pa talaga siya ng maigi ng mga ito kaya hindi siya makainom ng kape. Ang bilis-bilis mo naman, Bella. Nahangating wika ni Fiel. Alam niya ang galit na ito pero bago niya sagutin ito ay may lumapit na crew sa kanila at may inilapag na ube cake sa harap nilang tatlo. Nagkatinginan sila. Binalingan niya ang crew. Hindi kami umorder ng cake. Ngumiti ito sa kanya. Ma'am, pinabibigay po yan ng admirer nyo. May itinuro itong customer at tinignan niya ang tinutukoy nito. Pati sina Fawn at Fiel ay napatingin din.
Naningkit ang mga mata niya nang makita si Jake na nakaupo sa isang mesa kasama ang isang maganda at pitit na babae. Kumaway sa kanya si Jake at ang babae naman ay nakangiti sa kanya. Biglang may pumitik sa sentido niya at parang gustong sumiklab ng puso niya sa galit. "Hey, who's that?" tanong ni Fiel. "Jake," simpleng sagot niya. Napasinghap ang mga kaibigan niya. Binalingan niya ang crew. "Pakibalik ang cake sa kanya at pakisabing huwag siyang mamungka sa dalawang ilog ng harapan, okay?" Tumango ito at dinala ang cake pabalik sa mesa ni na Jake. She took the opportunity to leave. Sumunod sa kanya sina Fiel at Fawn. "Bella," tawag ni Jake sa kanya. Napalingon siya. Seryoso mukha nito. "We have to talk and clear things up." "At ano pa bang pag-uusapan ninyo ni Bella?" tanong ni Fiel. Nakaharang ito sa kanilang dalawa ni Jake. "You're already history, kaya wala na kayong dapat pag-usapan pa." Banat naman ni Fawn. She saw irritation and impatience in Jake's eyes. "Fiel, Fawn, mag-abang na kayo ng taxi." Pakiusap niya sa mga kaibigan niya. Baka kasi magsalpukan sina Jake at ang mga kaibigan niya. Mahirap na. "Hintayin niyo na lang ako." "Don't try to hurt Bella or else makakatikim ka sa amin." Banta pa ni Fiel bago sila talikuran. Even Fawn gave Jake her killer stare before following Fiel. Hinintay muna ni Jake na makalayo ang mga kaibigan niya bago ito nagsalita. Humalukip-kip siya. "Ako ang dapat na magtanong yan. Bakit mo ako binigyan ng cake? May kadate ka. Wala ka talaga respeto para sa mga babae. First class jerk, I have to say." Napamahiwang to. "Label's not my date, okay? And that cake really is for you." Paliwanag dito. And she felt insulted. Ano bang tingin nito sa kanya? Cheap? Katumbas lang ng cake ang pagkatao niya? Bakit? Sa tingin mo, katumbas lang ng isang cake ang pride ng bilang babae? Namaywang na rin siya at sinalubong ang tingin nito kahit masakit sa leeg niya. Bumuntong hininga ito at napakamot sa sentido. "I just want to patch things up with you." Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata na ikinailang niya. "Magalit ka, Bella, magalit ka." Huminga siya ng malalim at muling tumingin kay Jake. "And you think a cake can fix everything? You think I'm that cheap?" Akmang magsasalita ito ng pigilan niya. "Hindi mo kasi naiintindihan ang point ko, so this conversation is useless. Good day, Jake." Tinalikuran niya ito at sinundan ng mga kaibigan niya na kanina pa palang nakatingin sa kanila. Mukhang handa mga itong sumugot kung sakaling nasaktan siya ni Jake. She summoned up her warmest smile to calm her friends at muling tumingin kay Jake. Kitang-kita niya ang pagsisisi sa mukha nito at naawa siya dito. "Bella, tara na." Ani Fiel na nakasakay na sa taxi at hinihintay siya. Sumakay na rin siya sa taxi. Nilingon uli niya si Jake. Nakita niyang nilapitan nito ng pitit na babae ng nginitian. Bigla siya nakadama ng selos kaya iniiwas niya ang tingin sa dalawa. Ayaw niya masaktan ni Jake. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.